Makailang kurap muna ang ginawa ko bago nagsing in sa utak ko ang lahat ng sinabi niya. So ang ibig niya bang sabihin, all this time na ini-snub niya ako pala ang may kasalanan? Sandali, parang may mali ata. Sa pagkakaalala ko, ikaw ang unang hindi naman sin sa akin. Tapos ngayon ako ang sinisisi mo? Nagpilit pa rin akong kumawala sa kanya. Pero wala rin, nakapalupot na siya sa akin ng husto. At base sa pagkakahawak niya, ay mukhang wala siyang balak na pakawalan ako. Hey, stop moving too much. Baka masira yung upuan ko. Bumagsak tayo. Ang bigat mo pa naman. Aniya na tila nang uuyam pa. Ba't hindi ako mabigat no? Baka ikaw, kapre. Singhal ko, natawa siya. Yes, I'm a kapre. Pero nagawa mo akong pasanin last time. So it means, hindi ako ganun kabigat. Nanguuyam niyang sabi sabay kindat sa akin. Napamaang ako. Alam ko ang ibig niyang sabihin. At dahil may katotohanan ng sinabi niya, hindi na ako nakahuma at agad na pinamulahan ako ng muka. Bitawan mo na ako, gusto ko nang umuwi. Tanging nasabi ko na lang. Sinusubukan kong huwag tumingin sa kanya, pero hindi niya ako nilulubayan ng titig. Hinawakan niya ang baba ko at iniangat paharap sa kanya. Rain, look at me. Ayoko. Iniwas ko ang tingin. Rain, look at me. Or else, hahalikan kita. Subukan mo kung ay mo lapurutin ko yung ano mo. Banta ko sa kanya sabay nguso ko sa kanyang pagkalalaki. Lokon to? Pero hindi pa siya nagpatinag. Bagkus muli siyang natawa. Pinaningkitan ko siya ng mata. At anong nakakatawa sa sinabi ko, ha? Wala. I'm just happy to be with you. That's all. Hindi na ako nakakibo. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Tuloy parang ibig ko nang maniwala. Then, my phone is ring. Nasa bulsa ng blazer ko ang cellphone ko. Kung kaya't walang nagawa si Alex kundi ang pakawalan ang braso ko. Si Gerald. Nasambit ko pagkabukas ko sa aparato. May bahid pagtatakang tinitigan ako ni Alex. Amo ko. Paglilinaw ko sa kanya, napatango siya. Hello, Gerald. Oo, nandito pa ako. Pero paalis na rin. Sagot ko. Ano? 9:00 na. May sasakyan ka ba? Nag-aalala ang tanong niya. Wala, may jeep pa naman. Magko-commute na lang ako. Sigurado ka? May masasakyan ka pa ba? Kasi kung wala, ako na lang susundo sa'yo dyan para ihatid ka pa uwi. Napangiti ako. Ito naman ang gusto ko kay Gerald. Kahit puro utos, maalaga naman sa mga tao. Lalo na sa mga babaeng staff na gaya ko. Kung hindi nga lang sila isito, malamang nagkagusto na rin ako dito. Natawa ko sa naisip. Hindi na, maaga pa, marami pang jeep dyan sa labas. Makakauwi din ako on time. Salamat sa concern. After a few words, nagpaalam na rin si Gerald. Akmang isusubi ko na ang cellphone sa aking bulsa para sana ituloy ang naudlot na pag-aayos ng laptop ni Alex. Ay bigla naman niyang dinukwang ang laptop at mabilis na itinupi ito. Enough of that. Balik pa supladong sabi niya. Pero hindi pa ako tapos. Gulat ko siya nilingon. Nililigawan ka ba niya? O boyfriend mo na? Sino? Si Gerald? Yes, that one. Hindi ko nga siya boyfriend, amo ko nga siya. Ismid ko. May ilang sandali muna niyang pinag-aralan ng mukha ko. Pagkatapos ay marahan niya akong inalalayang tumayo. Good. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Ano? Ikaw? Yes, ako. May problema? Halika na, bago pa magbago ang isip ko. Imbis sa inyo, sa kondo kita maiuwi. Hindi na ako nakahuma. Malamang sa oo, gagawin niya yung sinabi niya kung hindi ako susunod. Pag nagkataon, matutuloy na talaga ang parto namin. Yari na naman ako panigurado. So ano, sa inyo? O sa amin syempre, ano ka hilo? Tara na, inaantok na ako. Maagap kong putol sa kanya, sabay nilagpasan ko siya ng lakad. Narinig ko pa siyang tumawa. At di naglipat segundo, sinundan na rin niya ako. So, this is your place? Mula sa driver's seat, sinilip ni Alex ang di kataasang condo building na tinitirahan ko. Yes, dito. Tinanggal ko na dito ang seatbelt at ngayon ay pababa na ako. Hindi mo lang ba ako pakakapihin? Ipinatong niya ang braso sa bintana, giving me the most charming look na parang may balak akong budulan or something. Napasinghap ako. No way. Tama na yung minsang nabudol ako. Katangahan na kung uulit pa. Baka mabuntis pa ako. Hindi pa ako ready. Hindi. Tinabi ko ang pinto at bumaba na ng sasakyan. Hindi? Bakit?
Hindi pa rin ba tayo okay? Hindi. Matipid kong sagot sabay hakbang palayo. Rain, sandali. Nilingon ko siya. Inilabas niya ang ulo sa bintana ng sasakyan and he's making a scene already. Dahilan para lapitan ko siya at suwayin. Tumigil ka nga, nakakahiya sa guard. Tinuro ko sa kanya si mamang guard na nakatingin sa direksyon namin. I'm sorry. Ikaw kasi, you're telling me that hindi pa tayo okay when I already apologize. Oh, sorry ha. Apologize ba yon? Hindi ako na-inform. Napabuga siya ng hangin. Rain, I'm sorry and I really do. Please, maniwala ka naman sa akin. At dahil maldita ako ngayon, I decided to ignore it. Sorry is not enough. Inonsulto mo ako, remember? Kung totoo nagsasorry ka, then prove it. Sige na, umuwi ka na. Yun lang at tinalikuran ko na siya. Pasado 8:00 ng umaga nang makarating ako sa opisina nila Alex. Sadyang inagahan ko ang pagpunta. Nang sa gayon ay mas mahaba-haba ang oras ko sa pagkuha ng mga larawang kailangan ko sa gagawin documentary. Wala pang masyadong staff ang office nang makarating ako sa lugar. Maging anino ni Alex ay di ko napansin. Wala sa paligid. Tanging si Cecil at isang office guard lang ang nadatnan ko. Ayon kay Cecil, 9:00 pa ang start ng trabaho. Nagkataon lang na nag-request ako kay Alex ng mas maagang schedule ng pagpunta. Kung kaya't naobliga siyang pumasok ng mas maaga. Bagay na inihingi ko kaagad ng pasensya. Si Alex kasi, hindi ako in-inform. Malay ko bang 9:00 ang start ng duty nila. Good thing, very accommodating naman si Cecil. At kahit naabala ko siya ng 1 oras ay hindi niya ako sinupladahan. Gamit ang password code na binigay sa akin ni Alex, malaya ako nakapasok sa office documents storage nila. Pagpasok ko, una nang bumungad sa akin ang isang pulumpon ng mga pulang rosas na nakalapag sa gitna ng malapad na office table. Alanganing nilapitan ko ito at pag-ani dinampot ang maliit na card na nakahistapol sa ribbon ng bouquet. I sakat apologize. So, I got these flowers for you. Good morning. Alex, it was handwritten at hindi ko marektang maamin, medyo kinilig ako sa surpresang ito ni Alex. Nang may maalala ako, kung galing kay Alex ito, ang ibig sabihin nandito na siya. Inikot ko ang tingin at ibinalik sa labas. Gusto ko sanang itanong kung paano at sino ang nagdala ng mga bulaklak sa loob ng storage room. Gayong ang pagkakaalam ko, ako at si Alex lang ang nakakaalam ng password ng silid. Ngunit hindi ko na nahagilap si Cecil. Niling ako ang hallway patungong conference room kung saan nakapwesto din ang opisina ni Alex. Mula roon narinig ko ang mahinang pagsara ng pinto. Mukhang nauna nang dumating si Alex. Kung sa bagay, wala namang nilinaw si Cecil kung nandito na ang amo niya. Anyway, wala naman akong balak na kausapin siya ngayon. Trabaho lang ang pinunta ko dito. Other than that, wala na akong ibang gagawin pa. Isa pa, siya naman ang may atraso. So kung gusto niya akong kausapin, kailangan niya mag-effort para gawin yon. 1 oras ang nakalipas at mayapay na ulinigan ko na ang unti-unting pagdating ng mga staff. I'm still busy doing some photoshoot nang biglang katukin ako ni Cecil. Miss Rain, Mr. Madrigal want to ask if you need something. Ani ni Cecil, pagkatapos nito maglapag ng isang mug ng kape sa mesang ginagamit ko. Salamat sa kape. Okay lang ako, pakisabi na lang sa kanya. Tanggi ko habang di inaalis ang focus ko sa pag-a-adjust ng lente sa aking camera. Okay, pinapasabi din niya na kung tapos ka na raw, maaari ka bang sumaglit sa opisina niya? Ha? Sumaglit? Bakit daw? Takang sinulyapan ko siya. Hindi ko alam, basta gusto ka lang niyang makausap. Siguro, sa project. Oh, okay. Baka gusto niyang i-check ang mga pictures for approval. Sure, gagawin ko. Tatapusin ko lang to. Di man ako sure sa kung anong gustong ipagawa ni Alex ay napa-oo na lang ako. 1 oras pa ang lumipas, I'm so absorbed sa pagkuha ng iba pang mga detalye. Huli na nang namalayan kong magtatanghali na pala. Napagpasyahan ko na umalis na ng office, gawa ng kailangan kong i-edit ang mga kuha sa workshop. Kaya naman, na mapagtantong late na ako sa schedule ay ura-uradang tinapos ko na ang shooting. At nag-impake na ng mga gamit. I'm busy packing my things nang muling narinig ko ang pagbukas ng pinto sa aking likuran. Sa pag-aakalang si Cecil ay hindi ko na ito nilingon at pinagpatuloy lang ang pag-iimpake. Ilang sandali pa, naramdaman ko na lang ang pagpulupot ng mga kamay sa aking bewang.
Alex, gulat kong bulalas matapos kong lingunin ang mapangahas na yumakap sa aking likuran. Good afternoon, my princess. Nakangisi niyang sabi, sabay pihit sa aking bewang paharap sa kanya. Gahibla na lang ang pagitan ng mga mukha namin. Dahilan para malanghap ko ng husto ang napakabango niyang hininga. Other than that, I can also smell his signature expensive perfume. Naka-full corporate coat and tie siya ngayon. And to my surprise, bagong ahit. Shit, bakit ba napakayami naman niya ngayon? Alex, anong ginagawa mo? Baka may pumasok dito at magkita tayo. Nakakahiya. Abot ang kaba kong tinulak siya. Pribado ang lugar na to, kaya walang makakaistorbo sa atin. Now tell me, bakit hindi mo pa rin ako pinapansin? Sino naman nagsabi sa'yo niyan, Aber? Ako, binigyan kita ng bulaklak, but you did not even bother to appreciate my flowers. Then, pinapapunta kita sa office ko. Then, hindi mo na naman ginawa. So, anong tawag mo doon? Yun ba? Okay, sa flowers, well, thank you. And for the visit, well, I'm kinda busy kaya medyo nawala sa loob kung puntahan ka. Rain, will you please take me seriously? I'm putting my effort to make it up to you. See, ang aga ko kayang pumasok para lang isupresa ka sa bulaklak na yan. So, you really think na makukuha mo ako sa bulaklak? No, kaya nga I'm doing this, sinusuyo kita. Kahit hindi ko ugali ang manuyo. He pouted. So, utang na loob ko pang sinusuyo mo ako? Aba talaga nga naman ang laki ng tingin mo sa sarili mo, ano? Pairap kong sabi, saka kong mawala sa kanya. No. Rain, will you stop being so nasty to me? Nahihirapan na ako. I don't even know how to please you. Gusto ko lang naman na maging ayos tayo. Gaya noong una. Sa bar, sa hotel. Please, huwag mo nang banggitin yan. Baka may makarinig sa'yo. Kulang na lang, ibato ko sa kanya ang hawak na kamera. Natawa siya. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na banggitin yon. Kasi hanggang ngayon, hindi matanggal-tanggal sa isip ko ang nangyari sa atin. Rain, I like you. Sa maniwala ka sa hindi, sinubukan kong hanapin ka. But you left without any trace. Ni numero o pangalan mo hindi mo binigay. Honestly, I was disappointed. To think na buong akala ko magigisingan kita sa tabi ko. Tila ako napatigalgal sa sinabi niyang yon. Tuloy, parang gusto ko nang maniwalang totoo siya. Napabuga ako ng hangin. No way. It's just a one night stand. Imposible maging seryoso siya. Rain, naintindihan ko kung pagdududahan mo ang katapatan ko. And after those stupid things na nagawa ko, I can fully understand kung hindi mo ako mapapaniwalaan. But Rain, I'm not that kind of man that you hate right now. Naunahan lang ako ng ego kaya nagawa kong pasakitan ka. Nasaling mo kasi ang pagkalalaki ko. He said hesitantly bago napakamot sa kanyang batok. At saan paraan ko naman nasaktan ng pagkalalaki mo, Aber? Sa pagkakaalala ko, wala naman akong ibang sinabi or ginawang masama sa'yo bago kita iwan sa hotel. That's the point. Iniwan mo ko. You left me, just like that. Jam, paulit-ulit na lang ba tayo? Oh, you mean nang dahil lang sa iniwan kita sa hotel? Nang walang paalam, naging ganyan ka na sa akin? Oh, don't tell me, yun ang first time mong... Yes, it was my first time. Napairap ako. Alam mo, nakakatawa ka. Wala na akong masabi. Sabi ko na lang. Nahati na ako sa gusto kong matawa at mainis. Then, suddenly, he reached out once again. This time, hindi na niya ako pinakawalan. Napasinghap ako. So, now, I'm funny? Does it mean okay na ako sa'yo? Bulong niya sa tenga ko. Nanayo ang balahibo ko sa tenga pababa ng aking leeg. Siguro. But not much. I whispered back. Unti-unti na numbalik ang damdaming dating namahay sa dibdib ko noong una kaming nagkita. Parang nai-inlove na yata ako sa lalaking to. At mayapay kinabig pa niya ng husto ang aking bewang. He was about to kiss me nang biglang may kumatok sa bantang pintuan. Pagdilat ko ng mga mata, ay agad ko nahagip ang mataas na lalaking nakatayo sa nakabukas na pinto. Ika pa nito na nakangisi. Sa gulat ko, naitulak ko ng malakas si Alex.